Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Shout out po sa mga ka-Iskonians natin na patuloy na sumusuporta sa ating channel. Alright? So, ang topic natin po ngayon, national issue muna tayo mga ka-Iskonians, no? Mainit po na pinag-uusapan. BP Sara, na-impeach na. So, tanong, pabor po ba kayo dito o hindi? Pinulitika lang ba siya o hindi? Yan po ang ating pag-uusapan na kung saan ay breaking news yan. Diba? So, ayon sa News 5, sabi dito, 153 na congressman and counting. Kanina po yan, kanina po yan. Pero ngayon, balita natin, nasa 253 ang pumirma. Sobrang dami na congressman para ma-impeach itong si BP Sara. So, basahin lang po natin ang balita sa News 5. Kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco na nasa 153 mambabatas ang lumagda sa ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice VP Sara. Ayon naman sa isa pang source ng News 5, umabot sa 205. Kanina po ito, 205 ang naturang bilang ng mga kongresistang lumagda. Humigit pa sa ito sa kinakailangang bilang na pirma na 102 upang ma-impeach ang Vice Presidente. Kasi yun po ang sapat na bilang o 1/3 vote ng Kamara para ma-impeach ang isang higher position kagaya nga nitong si BP Sara. Kaya sabi sa front page nila, Kamara nakakuha ng sapat na pirma para sa impeachment versus BP Sara. So kayo po, anong masasabi nyo dito? Pabor po ba kayo o hindi? Diba? Pwede kayo po mag-comment down below sa mga opinion nyo. Kanya-kanya pong opinion at kung ano ang dahilan nyo kung bakit. Diba? So, yun na nga, dahil nga malaking boto ang nakuha, diba? Halos 200 boto po. So, ibig sabihin, ayon sa ating constitution, hindi na po yan dadaan ng House Committee on Justice. Hindi na po yung dadaan. Kasi malaki pong boto ang kanilang nakuha. So, ibig sabihin nito, hindi na sila magbobotohan sa plenaryo dyan sa Kamara. Diretso na kagad ito sa Senado. Kaya po ngayon, dahil nga diretso na yun sa Senado, sabi sa balita na naghahanda na itong Senado para tanggapin nga itong impeachment complaint laban kay BP Sara, di ba? So, illegal po ba to o legal? Sa ating constitution, legal po yan. At hindi yan first time na nangyari. Alam naman po natin lahat. Open book, nauna nang na-impeach itong si dating Pangulong Erap Estrada, di ba? So, ang mangyayari yan, aakit na sa Senado, ngayon din. Aakit na siya at sila yung magiging judge sa trial na to. Kagaya nung nakita po natin kay Erap, di ba? Nung panahon na yun. So, hindi naman ibig sabihin na impeach, guilty na siya at convicted na. Hindi po. Magta-trial pa lang talaga dyan sa Senado. Sila po yung tatayong judge. Ngayon, ang tanong, balik natin, pabor ka ba o hindi? Diba? So tayo po bilang isang Iskonians, no? Sinusuportan po natin si BBM at saka si BP Sara dahil yun ang sabi ni Isko, di ba? Nasuportan na natin ng gobyerno. Kahit po binoto po natin si Yorme, di ba? Tsaka si Doc Willie. Yun po at totoong binoto ko. Pero sabi nga ni Yorme, na nagsalita ng taong bayan, majority, suportahan po natin. Kasi nasuportahan natin. Pero siyempre sa ganito nga impeachment, 'di ba? Sa palagay ko tama lang po ito. Bakit? Kasi unang-una hindi dahil kokontrahin natin si Sara o anti-Sara tayo, pro BBM tayo, o 'di ba? Hindi po dahil nandiyan yan sa batas at bukod doon para si BP Sara mismo ay may pagtanggol, 'di ba? Ang kanyang sarili. Kaya sa tanong na pinulitika ba siya? Opo, hindi po natin yan maitatanggi kasi mga politician yan. Hindi po yan maitatanggi. At wala po tayong magagawa dyan bilang mamamayan kundi
sila yung masusunod. At nakita naman natin, di ba, pag nung investigasyon kay VP Sara sa kanyang confidential fund, nakita natin na lahat halos sa pinagtulong-tulungan siya, di ba, ng mga congressman na alam naman natin dahil nag-away na nga ang unity, di ba? Kaya ngayon, yan po ang kinahantungan ni VP Sara. Ngayon, di ba? Ay pagtatanggol niya ang kanyang sarili. Siyempre, para malinis niya po ang kanyang pangalan na yung mga congressman na nag-aakusa sa kanya, di ba? Lalo na sa confidential fund, ay hindi totoo. Ito yung pagkakataon po para linisin ang kanyang pangalan. Kasi ano to unfinished business kasi to. Maalam naman natin na naging malaking controversial ang confidential fund na 125 million na ginastos daw sa 11 days. Di ba? Ito na po yung pagkakataon para pagka nalinis na ang kanyang pangalan, napatunayan na hindi namang totoo, hindi pahiya ngayon ang buong kamera na nagpa-impit sa kanya. Di ba? Yan po ang ano, kung tayo bilang ka-Iskonians, pro-Pilipino po tayo. Sa taong bayan po tayo, hindi tayo sa politika. Kung manalo si VP Sara, mapahiya yan, maganda po sa kanya yun. Meron pa siyang 3 taon, di ba? Para ipagpatuloy ang kanyang serbisyo sa ating bayan. Ngayon, kung mag-guilty naman siya at mapatunayan, kasi ang mangyayari po niyan, yung mga tanong sa Kamara na hindi nasagot, dito po niya kailangan sagutin sa Senado. Di ba? Pero kung makitaan na matibay na ebidensya, sa ngayon, hindi pa po siya guilty, huwag po natin i-judge si VP Sara. Sa impeachment na yan, pag napatunayan, kasi naka-live naman po yan, malalaman natin kung nagsasabi ng totoo o hindi, di ba? Base po tayo sa ebidensya, huwag sa judge po. Di ba? Sa judge, anong tawag doon? O huwag sa prejudgment. Sabi nga, di ba? Tingnan natin. Di ba? Kung talagang mabigat at totoo yung mga paratang, guilty po siya. Wala tayong magagawa. Siyempre, pag guilty siya, ang mangyayari niya, dahil makukonvict na siya, hindi na siya makakatakbo ng any posisyon sa ating gobyerno. Yan naman, di ba, ang dilema ng mga Sara Duterte supporter po. Yan po totoo, di ba? Talagang madidismay siya. Alam naman po natin na gusto nilang tumakbo itong si VP Sara sa 2028 election bilang presidente, di ba? So, tayo po bilang mga ka-Iskonians, no? Hindi natin po lubos maisip na ang unity na nakipagbakbakan tayo sa kanila, nakipagbardagulan noong 2022, ay binoto at pinagkatiwalaan ng taong bayan. Pero, di ba, parang nasayang actually, di ba? Yung kanilang slogan, di ba, na unity o pagkakaisa, napakaganda po, kinagat po ng taong bayan, di ba? Kinagat po, sinuportahan ng majority sa ating mga kababayan. Pero subalit wala pang kalahating taon, at 3 taon, kalahating termino nila, eto na sila ngayon, nagbabangayan na at humantong na nga sa impeachment complaint. Pero para po sa atin, di ba, sa ating mga Pilipino, kung ano po ang tama, doon po tayo. Huwag po tayong masyadong panatiko sa mga politiko. Di ba? Kung ano yung, kung sino yung nag-trader sa ating bayan, dapat po may accountability. Di ba? O kasi yung pera na pinag-uusapan yan, confidential fund, o kahit na anong, kahit pondo rin ng mga congressman, pera po natin lahat yan. Yung pera nga pinag-uusapan yan, nagkaroon daw di umano, di ba, ng pagdispalto sa pera, ayon sa Kamara sa kanilang investigasyon, pera po ng bumoto kay BBM, pera po ng bumoto kay VP Sara, pera po ng bumoto kay Vice President Leni Robredo, at pera natin, mga ka-Iskonians, ang pinag-uusapan po dito. Kaya napaka-importante po niyan. Kaya sa tingin ko, tama lang po yan para malinis at malaman natin, di ba, kung sino ang nagsasabing totoo, yung Kamara ba o si Vice President VP Sara. So kayo mga ka-Iskonians, ano po ang masasabi nyo? Pasensya na, medyo pause lang po ako.
Ano po masasabi nyo at anong opinion nyo sa pag-impeach dito kay VP Sara? Alright, so hanggang dito lamang po. Like, share, and subscribe. At abangan nyo ang susunod kong vlog. Thank you very much po mga ka-Iskonians. Pagpalain po tayo ng puong may kapal. Manila, God first. Salamat po.